Nandito ako ngayon sa fishing spot dito sa Binakayan. Nag-try lang ako na subukan. Ngayon ay hapon na. Sinubukan ko lang itong fishing spot dito. Ang entrance lang dito ay 50 pesos lang. Then ang lahat ng mahuhuli ninyo ay inyo na. Okay, so far meron na akong nahuhuli. Kaya lang hindi ko na i-video kanina. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Okay, so dito lang ito sa Binakayan. Hanapin nyo lang si Sir Edwin. Okay, so siya ang may-ari ng pan dito. Meron dalawa yung pan dito. Dito lang ako pumesto. Kasi nakakapagod pag magpalipat-lipat. So for the meantime, dito lang muna ako ngayon. Maski sandali lang ako ngayon dito, hindi ako masyado magtatagal. Bukas babalik ako rito. Titignan ko yung iba kong mga technique sa pamimingwit. So ngayon ang gamit ko lang ay napakasimple lang. Isang nga lang ang dala ko, isang rad lang na nandoon ang ginagamit ko ngayon. Okay, for the meantime, abang-abangan nyo kung may mahuhuli pa ako. At sana kung gusto nyong mag-relax, dito lang kayo pumunta. 50 pesos lang ang bayad dito, malawak ang pond. At ang mga nahuhuli ko pa lang ay mga tilapia pa lang. Meron din daw rito mga buwan-buwan. Hindi ko pa nakukuha. Bahala na kung ano pa mahuhuli. So abang-abangan nyo na lang. Okay, so ulitin ko, dito lang ito sa may Binakayan. Halos tapat ng Island Cove. Kung galing kayo ng Bacoor, bago dumating ng Island Cove, bumaba na kayo. Then meron dong gasolinahan. Bago dumating ng gasolinahan, alam na yun, tuturo na lang kayo rito. Walking distance lang, malapit lang ito, sa highway lang ito. Okay, so hanapin nyo lang si Sir Edwin at i-entertain kayo. Okay, so marami yung mga huli ko kanina. Sandali lang ako, kalahating oras lang ako rito. Nilagay ko lang sa pisnet. Piprituhin ko na lang ito. Ayan. Bali, ano ito? 5 piraso. A good size na rin, pwede na rin pagtiyagaan. Okay, so bukas babalik ulit ako rito para makarami-rami. Okay, so ito ang aking huli ngayon. Sandali lang ako rito, hindi ako masyadong nagtagal kasi tinesting ko lang yung aking mga bingwit. Bukas babalik ako, titignan ko kung anong pwedeng pang mahuli rito sa lugar na to. Tsaka medyo tatagalan ko bukas kasi sandali lang ako ngayon. Okay, ito ang fishing spot na pinuntahan ko ngayon. Ito ay fish pan, pero malawak ito. Yung gitna, doon lang sila nagkukuhan pagka malalaki ang kinukuha nila. Bali, meron ding ibang lugar dito. Bukod dito sa tubigan na ito, meron din dito. Pero dito hindi ako nakasubok kasi doon lang ako sa isang side naglagay ng kuan para mas maganda rito. Bukas ito naman ang susubukan ko para mas marami rito Napakarami similya. Ayan kala mo umuulan sa dami. So ibig sabihin may malalaki talaga rito. Babalikan ko tong lugar na to baharing bukas. Then sa lugar na yon, ayun mga ano din yun, katubigan din yon. Hindi ko alam kung anong mga nilalang ang pwedeng mahuli dyan. Pwede rin daw dyan Okay, for the meantime survey lang muna ako. Okay, so pabalik na ako ngayon kasi hapon na. Sandali lang kasi ako rito higit lang ako rito kalahating oras. Ito yung daan na dating bahay ito. Ito ang mga masarap sanang mamingwit pa, kaya lang hapon na. Ang biyahe sa amin, aabutin ako ng kwan. Aabutin ako ng mahigit 1 oras.
Kaya lang maraming aso. Ito ang kanilang pond. Kuya. Okay lang kuya. Okay, so kung pupunta kayo rito, hindi dito si Kuya Edwin, napakabait. In-entertain ako maigi. Walang problema, mag-video-video. May video okay rin dito, kaya lang mamaya tatanggalin ko yung sound. Ang ganda sana, kaya lang, wala, ano ko sa biyahe. Gusto ko pa sana magtagal. Tama-tama sana rito ganitong oras, malamig, hindi na. Ano kayo na, yung tunay na tilapia? Bali 5 lang ang nakuha ko eh. Ano ba yung tunay? Yung binibili sa palengke. Hindi ko masyado nakita. Yung may nahuli ako mga itim na itim, binalik ko. Medyo maliliit eh. Kasi nung bago nagbagyo ng paing to, may hulog kami dyan 13.5 na tilapia. 13,500 ang nahuli na nailagay bagyo nyo. ng paing, umapaw to, nawas out lahat. At tumang prestige nga, hindi naman nalagyan ng amo ko. Ay ba namimimit dyan, yun na nahuli nila eh. So may marami pa rin talaga na iwan. Maraming mga maraming mga similya ron. Ano yung mga nandoon kuya doon sa ano na yun? Yung parang ano ba yun? Yung tubigan doon? Ano ba yung nandoon? Wala lang yan. Kaya lang ka itong patulan. Walang nahuhuling ano ron, mga hinuhuli ng mga bata dyan, mga dalag. Dalag. Dito banda sa may gano'n rito. Sabi ko nga, yung kakunti na yung tubig. posibleng mawala ng mga nilalang yun doon. Dalag, nahuli nila dyan. May dalag din dito, kaso hindi matsambahan. Kaninang mabisa yung kwan. Pinaghalo ko yung yung minasa ko. Tapos kinagat ng ano. Yun ang gusto nila. Kasi yung iba naggagawa dito ng masa, hindi talaga hindi kainin. Nagmasa pa nga sila, hinaluan ng tuna. Ang isang nakahuli dito ng masa na ginagamit, Chinese. Kaso 4 na piraso ng pack na pinagsama-sama. Tapos nung na-mix niya, parang nagkukulay kulay pink, mabango. Ginaganon nga lang ng hook eh. Hagis. Nga lang, pag angat ng pag hindi sinunggaban ng isda, iwan din. Daling matanggal sa hook. Pero garantisado talaga, kahit gabi, kinakagat. Sa dulo na eh, naabot ng alas 12 ng gabi, nag-iisa yung Chinese. Sarap sana magpagabi. Sarap sana ganitong oras, malamig. Kaya lang gagabihin ako eh. Maganda kung may service. Pagkagabi. Pero pag commute, hirap. Kasi mula ritong... May mamimingwit ako dito taga Dasma eh. 4 sila, 3 lalaki at isang babae na mataba. Puro nakabike lang. Dasma daw sila. May motor ako, kaya lang... Puro bike lang sinasakyan nila. Inaano ko kasi yung mainit kasi masyado pagtanghali. Kaya tinatamad na ako mag-motor-motor. Dati rain or shine eh. Talagang naka 5 komatos na ako. Ang nag-vlog nito, yung dating Kabingwit Anglers. Kung alam niyo Kabingwit Anglers. Nakikita ko nga. Yan ang unang nag-vlog dito. Kaya naalaman ka ng maraming tao. Hindi ko naman may yung camera ko. Cellphone lang kasi ang kuwang ko eh. Dala ko eh. Wala akong... sa kanila kasi nakatutok dito yun. Sa kaya kitang-kita ko pa paano makahuli. Ganyan, magbibili ka ng panglagayang na dito sa may dibdib na to. Kaso delikado, pag nasa tubig, baka biglang bumitaw. Malaglag. Ang gandang kasi yung ibang mga mag-fishing dito, pero sila... may nakalagay sa body. Kitang-kita yung ginagawa eh. Dito talaga yung cellphone, sa dibdib nilang to, nakaganyan, nakatutok. Ako pa lang, tawag dito. Yung iba naman, yung maliit na nakalagay lang sa sombrero. Pero, yung ginagamit sa mga motor. Okay, wala pang Mahal din naman. Wala pa akong pambili mga gadget na ganun. Pero muna tayo sa kahit na paano. Kasi basta may cellphone, may pag-video. Sa welding po kasi ako. Sa welding kasi ako. Kasi nagagawa ako ng mga pana-pana. Hindi ko naman magamit. Napakaraming pana ko nang ginamit. May pana ito rito. Pinanghalimahan ko paggabi. Ako lang nagawa lang nito. So may gawa rin pala kayong
Panggabi. Saan kayo namamana? Yeah, sa gilid-gilid. Ano napapanaan nyo dyan? Alimango. Ha? Alimango. May lumalabas sa gabihan, nanginginain. Yan, sa baybay gilid. Tapos pag araw naman sa butas. Sinusungkit kaya, may sakto, panungkit ko. Parang nagkaroon tuloy ako ng interes. Ito ang sinusundot ko sa butas. Bukupos ito sa butas, sa lalim. Saan butas? Gilid-gilid. Na ibig sabihin nalusong kayo dyan tapos may flashlight kayo. Gano'n ko lalim yung nga pala ito? Lubog din tao. Pero dito, talaga pag gumanon, kamay lang makita. Ito hindi po malalim yan. Ito malalim. Itong malalim. Pag pinagukay nila daw dyan, bakpo. Gano'n ko lalaki yung kalimango na huli nyo rito? Lalaki. Naku po, parang nagkaka-interest ako Pagka-araw, hindi makikita. Ay, hindi. Sa gabi lang talaga sila makikita. Yun lang. Hindi ako pwede sa gabi. Sa butas, pag-araw. Magsusundot ng... Sang butas? Dyan sa mga ganyan? Gilid. Tulad yung madilim-dilim na yun. Yun. Butas yun. May mga limang horror rito. Baka gusto nyo. Kaya lang sa gabi lang kayo magkukuhan. Tawag dito. Marami na akong karanasan sa kagat niyan. Yung mga ibon na yan, kinakain ba yan? Kinakain dito yan. Parang di yata, walang namamaril ganyan dito Kasi niya na isda. Kasi malinis yan yung ibon na yan. Dapat nga yan. Payat yan. Oo nga payat. Pero ibig sabihin, mas malinis na ibon yan kasi ang kinakain lang niya mga isda. Sariwang isda. Puro sariwa binibira niyan. Sa gabi, dito yan. Kahit gabi, kahapon yan dyan. Nanghuhuli silang gabi. Tapos sa umagang-maga. Kasi yung isda niya, pag ibabaw nga si Liwanag, nangingibabaw, gagana-ganain yung bunga nga. Iwan to ay mga ibon na yan. Paikot yan, mga ibon yan, dami. Sa Batangas, peste mga yan sa fish cage. Gawa ng, pagka lumutang yung maliit, pag natuka, patay yung similya. Kaya kailangan, may pang, Kinakalam, may argan. O kaya mataas ang kanilang tungtungan para hindi maabot ng kanilang tuka. Ganyan, matataas. Kaso, nababa din mo sa tubig yan Sabi ko, sa probinsya, puta ko sa probinsya lang to. Sa tubig yan. Kahit sa ganyan, nababa yan sa baba. Nakakalipa din. Yung mga ganung mga pana, masyado nga lang malalakas yung mga yun. Kung may time kayo, panoorin nyo yung aking YouTube para makita nyo mga gawa ko mga doon. Anong pangalan? Bal Canarias. Kaya isulat natin sa wala akong yan. Bal. Bal. Sulat na lang natin dito sa high-tech kami ngayon Mga sinaunang tao kami. Canarias. Apo. Yan. Yan. Pag may time kayo, tingnan nyo yung mga ginagawa ko ron ng mga spear gun, mga pana. Kasi wala akong magawa. Kasi pag sa order ng pana, sa Shopee. Trigger nga lang 6,000. Pangdagat talaga. Dito mga simpleng lang, pana. Medyo marami na ako nagagawa doon. Pangdagat, yun mo ganda. Yung gawa ko yung huling gawa ko para parang medyo ganun lang kalit. Malalaki mga ginagawa ko Meron din ako mga slingshots. Bali ang ko talaga sa welding ko talaga bali yung buong NC1 nilagay ko sa video. Kaya kung gustong matuto ng isang mag-aaral ng NC1, panoorin. Kompleto 'yon, yung lahat na nasa module yung pang NC1. Kasi assessor kasi ako ng TESDA. Pagka Sabado, kalahating araw lang kami kaya nakakapuslit ako. Ay, pagka Sabado nga pala, bukas kayo. Linggo. Anong walang araw? Yun. Anong araw dito? Parang gusto ko. Tao kung saan gusto mo. Kahit Lunes, basta walang piling araw. Araw-araw open to. Magiging best friend ko tong mga to Baka mapadalas ako rito sa inyo. Start lang pupunta dito, may kakwentuhan para kakainip kayo magsulo-sulo diyan. Okay lang sa akin, maski ako mag-isa. Nagsasurvey lang naman ako. Na pagka di pwede na magkasama ng kasama. Kalibangan. Kahapon nasa ako, Cavite City. Yung pala, lalangoy pa ng mula rito. Hanggang doon, tatawid ng pag nandun yung batuhan.
Sabi ko naku po, magbabasa ako. Sabi, para ngayon ko, doon lang ako sa gilid-gilid. Grabe ang init. Wala akong naman sa Ternate. Sa may isla. Kaya lang talo ako sa biyahe. Yang ko lang mga dapat yung tropa ko may kaibigan doon may bangka kaya nakakamura-mura. Ang ko lang kinakailangan makabalik ng hapon. Nakakaya naman. Takas nga lang Mamaya hindi ko pa alam kung anong gagawin ko kasi walang tubig lagi sa amin. Magpupuno pa ako bibili pa ako ng mga Ganun sa Dasman ako po. Talaga namang wala. Minsan 3 araw na walang tubig. Walang tubig. Kailangan talaga pala maraming istakan ng tubig. Pampaligo namin mineral water. Andulas naman sa katawan. Para hindi ka naliligo. Pati pampaligo ng aso mineral water din Marami kasi kaming aso Ganda talaga ng lugar niyo. Yung tingnan, dating Island Cove. Resort. Nakakapasok na ako dati diyan nanibago nga lang ako kasi dati diyan kami nagkukuan Diyan kami hindi, may pagka-seminar diyan namin ginaganap. Kaya pero mga matagal na 'yon, mga siguro mga 10 years ago, humigit pa. Ang ganda niya, may pa yan sa loob dati, may mini zoo pa yan May mga ngayon meron pa rin sila mga buhaya. Wala na. Dati may mga buhaya yan May mga hayop-hayop pa diyan Puro ganyan, puro building na. Pagtingin ko parang hindi kasi ang natatandaan ko mahabang tulay ang binabaybay namin pag ganoon. Sa tulay. Tapos walang mga katabi. Sayang ang mga puno-puno din tinabunan lang Laki pero ng mga sanmik na lang katataas ng nyug. Paano nga pala yung mga limango dito? Nilagyan ninyo ng similya o dito dati? Talagang may hinulog kayo. Side na to. Ay, meron din ba diyan? Maliit. Malaki yan dati, nung dating namin, halos agad yun sa kalye. Natambakan nito. Hindi, sabagay, nagtatatakas naman yung mga alimango Pati pag makakit yun sa taas. Parting binakain na gano'n Siya nga pala kuya, paano kung, alam mo, merong dala? Bawal. Pwede dala? Dito nga may nandala Naka-tricycle sila. Huwag lang maglalambat. Dala nilang 2 timbang isda, dala-dala nila pa uwi. Meron kasi akong dala, tetestingin ko bukas kasi hindi pa. Yan ginagamit ko. Ay, ganyan yung na-deliver sa akin. Magaang yung niya, yung magaan. Ganito yan sa bahay. Walang kaibahan dito. Di Shopee rin yan. Oo. Pero meron na order di Shopee, mas mahaba. Ito, sira na ito. May mga na yan May mga tama na. Nagagamit pa rin. Bukas dadaling ko yung ganyan ko para matesting ko. Pwede pala rito. Pwede kong magamit sa gitna. May? Balsa. Asan ang balsa? Ayun. Tingin niya. Ito ang Island Cove. Yung fishing spot, itong lugar na ito. Papasok lang kayo sa gate na ito. Itong palatandaan. Meron ditong bago dumating na Island Cove, may gasolinahan, Phoenix pala. Yun, bababa na kayo. Tapos dito lang sa tabi, ito yung entrance. Kung gusto niyo mamingwit, yung pinuntahan ko kanina. Okay, so ako ipauwi na ngayon. Gawa ng sa Dasma pa uuwi. May ilaw na yung mga sasakyan, ibig sabihin medyo gabi na. Babalik ako bukas. Sobrang nakaka-enjoy maski ako lang mag-isa. Maraming salamat sa pagsama. Ito yung fishing spot na pinasukan ko kanina. Yan. So nag-aabang ako ngayon ng sasakyan. Pauwi pa kasi ako ng Dasma. Meron din dito ang libreng fishing spot. Bago sa tabi lang ito ng kalsada, hindi ko pa na-itatry. Ewan ko kung kailan ako babalik dito. Kasi medyo lawad nga lang. Malawak din tong libre rin tong fishing spot. Wala raw bayad dito. Yan, medyo malawak din. Hindi ko pa dito natatry na magulog. Baka bukas sa mga sumunod na araw dito naman ako bibira. Okay, so maraming salamat. Ang lugar na ito dito lang malapit lang sa Island Cove. Kung galing kayo ng Bacoor, bago dumating ng Island Cove, makikita nyo na itong ito. Itong libreng fishing
spot. Hindi ko lang alam kung ano pa mahuhuli. Din sa kabila naman, ilog yun. Okay, so hanggang dito lamang muna ulit. Maraming salamat. Ganda.